Hinawakan ng babae ang sanggol sa kanyang kamay at nanalangin sa langit. Naibibigay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng sanggol. Hindi nagtagal ay nasa ibabaw na niya ang ilog, ngunit nanatili ang kanyang mga braso sa umiikot na ilog. Sa mga unang sinag ng sikat ng araw, ang pag-iyak ng sanggol ay umakit sa mga taga-nayon. Agad na tumalon ang mga taga-nayon sa tubig, at kinuha si Hiren sa babae. Bago siya namatay ay itinuro ng babae ang tuktok ng mga bundok. Parang kinukwento niya ang baby. Pagkatapos ay nawala siya kasama ng ilog. Inampon ng pinuno ang baby. Pinangalanan niya siyang Shiva. Si Shiva ay palaging mausisa tungkol sa tuktok ng bundok. At sinubukang akyatin ito ng maraming beses. Kahit anong pilit ng kanyang kinakapatid na ina na takutin siya at bigyan ng babala. Pero hindi niya napigil ang umakyat. Hindi nagtagal lumipas ang maraming taon. Sa pag-akyat araw-araw ay lumakas at lumakas ang katawan ni Shiva. Maaabot ang tuktok ng bundok. Upang pigilan siya sa pag-akyat ay humingi siya ng tulong sa isang shaman. Sinabi niya sa kanya na magbuhos ng libu-libong balde ng tubig kay Lord Shiva. Gagabayan si Shiva sa tamang landas, para hindi na mahirapan ang kanyang ina. Gumamit si Shiva ng pamalo na bakal upang iangat ang statue ng Shiva. Binuhat niya ang estatwa na tumitimbang ng ilang tonelada sa isang iglap. Tumalon siya sa tubig at inilagay ang estatwa sa ilalim ng talon para mabanyagan. Isang kahoy na maskara ang nahulog mula sa itaas ng talon hanggang sa paanan ni Shiva. Nakumbinsi siya nito na may iba pa sa tuktok ng bundok. Noong araw na iyon ay nakatitig si Shiva sa maskara. Pagkatayo niya ay pinindot niya ito gamit ang kanyang kamay. Isang mukha ng tao ang nakatatak sa lupa. Kumuha siya ng sanga at gumuhit ng buhok sa mukha. Ito ay isang kamanghamanghang mukha. Natulala si Shiva. Parang gusto niyang umakyat muli sa bundok. Sa pagkakataong ito ay nakakita siya ng isang diwata na natatakpan ng mga makukulay na paru-paro. Agad itong tumalon palapit sa kanya, ngunit pagdating niya sa sangay. Ngunit saktong pagkahawak niya sa sanga ay biglang nawala ang diwata. Sinunod niya ang pakay ng diwata at umakyat sa talon. 3 araw at 3 gabi siyang umakyat sa tuktok ng bundok. Sa wakas ay ginamit niya ang sanga upang gumawa ng busog at palaso. Direkta siyang bumaril sa tapat na sanga ng puno. Pagkatapos ng maraming paghihirap sa pag-akyat ay sa wakas ay nakarating siya sa tuktok. Ngayon ay nasa harapan na niya ang diwata ng akmang lalapitan niya ito at hawakan ay lumipad siya bilang isang paru-paro. Hinanap ni Shiva ang kagubatan sa mahabang panahon. Bigla siyang nakarinig ng sigaw. Nakita niya ang isang babae na hinahabol ng grupo ng mga lalaki. Sinugod niya ito upang iligtas, ngunit nalaman niyang pinangunahan ng babae ang mga humahabol sa kanya sa isang pagtambang. Nakikita ang pagpatay ng babae. Si Shiva ay talagang natulala. Sinundan niya sila hanggang sa kuweba. Nalaman niyang Tika ang pangalan ng babae. Ang mga taong nagtipon dito ay pawang mga mandirigma na nagsisikap na iligtas ang prinsesa. Para manligaw sa babaeng bumihag sa puso niya. Nang ipasok ni Tika ang kanyang kamay sa lawa, gumuhit siya ng disenyo sa kamay ni Tika sa tubig. Nang gabing iyon ay inatasan ng pinuno si Tika upang iligtas ang prinsesa. At ang disenyo ay halos nawalan siya ng karangalan na iligtas ang prinsesa. Para mahuli ang kontrabida na nag-frame sa kanya, sinabihan niya ang kanyang mga kasama na humiga sa tabi ng lawa. Habang siya ay nakatambay sa malayo, pero alam ba niyang nasa likod niya ang pilyong Shiva? Binuksan niya ang tubo ng kawayan at naglabas ng berdeng ahas para maakit ang atensyon ni Tika. Muli niyang kinuha ang brush at gumuhit ng disenyo sa balikat ng babae. Sa oras na natapos na ni Tika ang ahas, walang tao sa likod niya. Noon lang pinaalalahanan siya ng kasama niya. Pagkatapos ay napagtanto niya ang pattern sa balikat. Siya ay galit na galit at sinundan ng mga yapak. At sa wakas nakahanap siya ng Shiva. At dahil doon ay nagpaputok siya ng isang tumatagos na palaso. At hindi nakuha ang target. Sinundan siya ni Tika dala ang kanyang machete. Nag-backflip si Shiva at inalis ang manggas ni Tika. Tapos binigyan siya ng magandang make-up. Tumingin siya sa likod at nakita niyang hawak ni Shiva ang nawawala niyang maskara. Pagkatapos ay naniniwala siya na si Shiva ay talagang nanggaling sa bundok para sa kanya. Natouch siya kaya niyakap niya si Shiva. At mabilis siyang sumunod sa ilog ng pag-ibig ngunit patungo pa rin si Tika upang iligtas ang prinsesa. Sinamantala niya ang sitwasyon at nalito si Shiva at umalis ng mag-isa. Ngunit hindi pa siya nakakalayo bago siya nahuli ng mga sundalo.
Sa sandaling iyon ay lumitaw si Shiva. Lumitaw si Shiva sa tamang oras at inalagaan ang mga sundalo. Habang dumarami ang mga sundalo sa likuran niya, tumakas si Shiva kasama si Tika, pero binaril si Tika sa daan.